Good morning po sa ating lahat at welcome po sa ating daily morning devotional. So bago po natin mapapakinggan si Sister Daniela para sa kanya pong message sa umagang ito, tayo po muna ay mag-aawitan ng ating pong opening song at pagkatapos po niyan ay opening prayer naman po ni Sister Jamie. So yan po ang pagkasunod-sunod ng programa sa umagang ito. So ngayon pa ay tayo po ay dadako sa ating pong opening song. Tayo po lahat ay manalangin. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po kami sa panibagong buhay at lakas na inyo pong pinagkaloob sa amin at gayon din po sa pag-iingat sa amin sa buong magdamag. At sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita ay samahan nawa kami at buksan ng aming mga puso at isipan upang aming pong lubos na maunawaan ng inyong pong mensahe sa amin at tulungan niyo din po kami na ito po ay aming maisabuhay nang sa gayon po ay makita sa amin ang ugali ng aming Panginoong Yesus. At akin din pong nilalapit ang tagapagsalita sa umagang ito na uspusin niyo po siya ng inyong banal na espiritu nang sa gayon po ay maibahagi niya po ng malinaw at maayos ang inyong pong mensahe. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Hmm. Mapagpalang umaga po sa ating lahat at purihin ang Panginoon dahil um, sa buhat lakas na pinagkaloob niya sa atin at ngayon po ay tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. It's November 24, entitled Bear Ye One Another's Burdens. Ito po yung mensahe natin ngayong umaga na sa bawat isa sa atin ay dapat magtulungan po tayo para sa
gawa sa mga mga pagsubok man sa ating kapwa. So sabi dito, if a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, depart in peace, be warm and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body, what doth it profit? So dito mga kapatid, nagsasaad na kung ang ating kapatid ay hubad at kulang sa pagkain sa araw-araw, dapat ang isa sa atin ay magsabi sa kanila na magsiyaon tayong payapa or magpainit tayo ng mga busog sa kabila ng hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kailangan sa katawan. Ano ang pakinabang nito? So kailangan kapag tayo ay tutulong, dapat hindi lang sa salita kundi atin ding ipakita sa gawa. Dahil wala pong kabuluhan ng ating mga salita kung wala tayong gawa na ipinapakita. Any neglect of duty to the needy and to the afflicted is a neglect of duty to Christ in the person of His saints. Ito yung tatandaan natin kapag nagpapabaya tayo ang ating tungkulin na bigyan ng pangangailangan ng ating sa ating kapwa, ay napapabayaan din natin yung ating duty sa Panginoon. When the cases of all come in review before God, the question, what did they profess, is never asked, but what have they done? Have they been doers of the word? Have they lived for themselves? Or have they been exercised in works of benevolence, in deeds of kindness, in love, preferring others before themselves, and denying themselves that they might bless others? So, magagawa ba natin na ma-deny ang ating sarili at i-bless ang iba? Kung atin itong hindi lang dapat na tayo ay nagpapanggap lamang ng mga tagasunod ni Kristo sa salita lamang, dapat ipakita din natin sa gawa upang matulungan natin ang ating kapwa kung ano ang kinakailangan nila sa physical man at spiritual na aspeto. Kailangan po tayong magtulungan dahil nga ito yung sabi ng Panginoon na love your neighbor as yourself, mga kapatid. At kung paano natin sila dadalhin din sa paanan ng Panginoon, dapat may ipakita natin yung mga good works na ipinakita din sa atin ng ating Panginoon. Dahil ito yung kabutihan na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. So, if the record shows that this has been their life, that their characters have been marked with tenderness, self-denial, and benevolence, they will receive the blessed assurance and benediction from Christ. Well done. Napakaganda po mga kapatid. Kapag tayo ay ang ating talaan sa langit ay nagpapakita, nire-record ang lahat nating ginagawa, especially paano natin patutunguhan ang ating kapwa. Kung hindi tayo nagnanais na parangalan ang ating sarili dahil marami ngayong tumutulong na kung saan ay parang nagbo-boast sa kanilang sarili, nagmamayabang, kapag itong ating sariling mga gawain ay ginagawa nating parangalin ang ating sarili, ay wala po itong kabuluhan. Subalit kapag tayo ay merong mga self-denial or self-sacrificing para maihatid at maipakilala si Kristo sa ating kapwa, ito nagsasabi na magkakaroon tayo ng blessed assurance na nanggagaling sa Panginoon na kung saan ay sasabihin niya na, well done, my good and faithful servant. Napakaganda po kapag ito ang ating isipin ng mabuti, na kung paano natin pinatutunguhan ang ating kapwa sa mga bagay na kung paano din tayo pinaparangalan ng Panginoon sa araw-araw. Our spiritual strength and blessing will be proportionate to the labor of love and good works which we perform. The injunction of the apostle is bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Galatians 6 verse 3. So kung ang spiritual na kalakasan at biyaya na pinagkaloob sa atin sa ating mga gawain, dapat maipakita natin ito sa pamamagitan ng pag-ibig na may mabubuting gawa. Dahil, yun na nga, hindi tayo dapat magsalita lamang sa ating kapwa, kundi ipakita nga natin sa mabubuting gawa. Dahil mas maraming titingin at maraming mag-o-observe sa'yo sa mga gawain na iniatas sa'yo ng Panginoon. So, yun na nga, na dapat kapag tayo ay gagawa, dapat may pag-ibig at pinapakita natin na si Kristo mismo ang ating pinaglilingkuran kung naglilingkod tayo sa ating kapwa. Kailangan tayo magtulungan at pasanin ang bawat isa ng mga kahinaan at tayo ay magpapalakas diyan sa Panginoon.
Keeping the commandments of God requires of us good works, self-denial, self-sacrifice, and devotion for the good of others. Not that our good works alone can save us, but that we surely cannot be saved without good works. Kaya tandaan natin na ang pagtupad natin sa kautusan ng Panginoon ay require talaga na maipakita natin ang mga mabubuting gawa. Even na hindi tayo sanay dahil ah hindi tayo sanay na maipakita yung mga mabubuti nating gawa. Subalit ito po yung require ng Panginoon na kung tayo ay iniligtas niya, kailangan natin yung palatandaan. Bakit tayo, palatandaan na iniligtas niya tayo? So, kailangan meron tayong self-denial at self-sacrificing, yung mga devotion natin at ang ating pakikitungo na isang kabutihan sa ating sa kapwa natin. So, hindi ibig sabihin na dahil nagpapakita ka ng mabubuting gawa mo, ay maliligtas ka. Subalit, ito yung palatandaan dahil ito yung fruits of your, ito yung bunga ng pananampalataya na ang ating mga mabubuting gawa. Subalit, ang Panginoon po, siya po ang nagkikilos sa atin, kaya po tayo nagpapakita ng ganitong bagay sa ating kapwa. So, after we have done all that we are capable of doing, we are then to say, we have done no more than our duty, and at best are unprofitable servants, unworthy of the smallest favor from God. Christ must be our righteousness. So kapag tayo ay nakagawa na ng lahat ng bagay na ito, kailangan na kapag tayo ay nagsiserve din sa Panginoon, ang ating gagawin yung pinaka-the best natin. Hindi yung parang cheap lang, parang ano yung magagawa mo, yun lang. Ngunit sabi dito na kailangan yung pinaka-the best natin ang gagawin natin. Na even we are unworthy sa pinaka maliliit na bagay, ngunit ang Panginoon ang ating katwiran. Siya na ang magiging sandata natin, siya na yung magiging kapalit natin sa mga bagay na hindi tayo karapat-dapat. Dahil niligtas tayo sa pamamagitan ni Kristo, kaya gagawa din tayo sa pamamagitan din ng ating Panginoon. All around us, there are those who have soul hunger and who long for love expressed in words and deeds. So, kung saan tayo magpunta, maraming mga taong gutom at tuhaw sa katotohanan na kailangan natin ipakita sa ating mga salita at gawa. Ito yung magkaugnay na hindi lang dapat salita ka lang ng salita, kailangan may gawa kang ipinapakita. Friendly sympathy and real feelings of tender interest for others would bring to our souls blessings that we have never yet experienced and would bring us into close relation to our Redeemer, whose advent to the world was for the purpose of doing good, and whose life we are to copy. What are we doing for Christ? So sa bawat oras o sa bawat araw na ating nakikita ang ating mga kaibigan na nangangailangan ng sempatiya sa atin, ano ang ating ginagawa? Ano ang ating pinapakita? So kahit na hindi tayo makabigay sa kanya ng physically na mga bagay or something, wala tayo nun, but ang ating sympathy sa ating kaibigan ay napakalaking tulong na ito. Lalo na kapag nasa, na siya ng problema. Kapag nasa loob na siya ng hindi niya kaya. Kailangan maipakita natin yung totoong feelings of tender interest for others na magbibigay sa kanya ng ligalig at sigasig na ang mga bagay na ito ay na ipapalapit natin sa ating Panginoon, whose advent to the world was the purpose of doing good. So kung ang purpose natin sa mundo ay gumawa ng mabuti, ito yung tanong, ano ang mga nagagawa natin para sa Panginoon? So kailangan kung tayo ay nagpapakita ng kabutihan sa ating kapwa, hindi natin gino-glorify ang ating sarili, subalit ito yung kilos ng Panginoon at tayo lamang ay ginagamit upang maibigay din sa ibang tao ang mga pagpapala na pinagkaloob din ng Panginoon sa atin. So sa umagang ito, napaka-clear po na sa bawat araw na ating nakikita ang ating kapwa, kailangan po tayong magtulungan. Pasanin ang bawat burden na kung saan ito iniatas ng Panginoon sa atin upang masubukan ang ating pananampalataya at mamold din ang ating karakter. Kasi paano natin masasabi na mahal natin ang Panginoon na hindi natin nakikita? Na yung mga kapwa natin at yung mga kaibigan at kapatid natin na nakikita ay hindi man natin kayang mahalin. As usual sa sarili ko dati, hate ko talaga yung kapatid ko. Lalo na araw-araw since elementary, nag-aaway talaga kami. Ngunit napagtanto ko, paulit-ulit itong verse na nagsasabi na paano natin mamahalin ng ating Panginoon na hindi natin nakikita. Kung yung mga tao na nakikita natin ay hindi natin kayang mahalin. Kaya ito yung natanim sa isip ko na
bago pa natin na-realize na mahalin ang isang tao kapag wala ka na sa ano na sa kanya, wala ka na sa harap niya, na kung saan dun mo madedevelop na napakasayang yung mga araw na magkasama kayo. Kasi yung mga oras na yun, lalo na sa mga kapatid natin, sa mga sa pamilya natin, hindi na yun maibabalik pa kasi hindi ka na magiging bata ulit. Kaya nga mga kapatid, kung may opportunity na ibinigay ang Panginoon na opportunity na binigay ang Panginoon na alagaan at ipakita yung kabutihan ng Panginoon sa ating kapwa, ipakita natin. Dahil hindi naman po tayo ang gumagawa noon. Subalit tayo lamang ay instrumento ng Panginoon upang maihatid ang kabutihan ng Panginoon doon sa mga nakakakita sa atin. Kaya maging aware po tayo sa mga bagay na ito. Magtulungan po tayo upang ang ating mga kahinaan ay mapanagumpayan sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. So, sa umagang ito, maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless po sa lahat. Tayo po ay manalangin. Amang banal sa kaharian ng mga langit, purihin ang pangalan mo. Sa mga oras na ito, maraming salamat o Diyos sa inyo pong pinagkaloob sa amin na buhay at lakas at kami nakapag-aral ng inyong pong mga salita. Nawa po ang mga salitang ito ay matanim sa aming puso at isipan upang sa bawat kahinaan kami ay magpapalakas dyan sa inyo. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, lalo na sa pagpupulong at sa training na ito, Panginoon, na nawa ang lahat ng mga kahinaan ay amin ito mapanagumpayan sa tulong at biyaya ng inyong pong bugtong na anak. Tulungan niyo rin po ang mga bagay na aming mga ginagawa upang ito'y mamuluwalhati sa inyong pangalan. Pangunahan niyo po kami sa mga oras na ito upang ito'y magbibigay kapurihan
sa matamis na inyo po, sa matamis na pangalan. Sa mga oras na ito, Panginoon, habang po kami ay magsisimula sa mga bagay na aming gagawin, pangunahan niyo po kami ng inyong pong presensya upang sa lahat naming mga ginagawa ay ah, magbigay kapurihan at hindi kami magkasala laban sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming dalangin, patawad sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa aming pong morning devotional. Muli, amin po kayong iniimbitahan para naman po mamayang gabi sa ating pong Vesper worship at sa araw naman po ng bukas sa ating pong morning devotional. So muli, magandang umaga po sa ating